Mga dapat gawin sa panahon ng El Nino at La Nina. Ang mga tao ay dapat handa bago pa dumating ang El Nino, lalo na sa negatibong epekto nito sa bansa. Dapat iakma ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim sa abnormal na panahon at gumawa ng mga paraan upang tumagal ang patubig kung sakaling ito ay magpatuloy. Makiisa at makibahagi sa paglaban sa mga epekto, lalo na sa pagtitipid sa supply ng tubig. Dapat malinis ang kapaligiran at hindi barado ang mga daluyan ng tubig upang hindi magdulot ng pagbaha. Mga dapat gawin sa panahon ng bagyo. Ang pagdating ng bagyo ay hindi inaasahan, kung kaya't naglalabas ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA ng public storm signal bilang babala sa pagdating ng masamang panahon. Kasama na rito ang tungkol sa lakas o signal ng bagyo. Tandaan mo na walang pagbabago sa public storm signal warning ng lugar at nababawasan ang palugit kung may bagong inilalabas na ulat panahon. Sa panahon ng bagyo, narito ang mga bagay na dapat mong isaalang-alang para sa kaligtasan ng iyong pamilya at ng buong pamayanan. Bago ang bagyo, makinig sa radyo o manood ng TV para sa regular na anunsyo o babala tungkol sa kalagayan ng bagyong paparating. Laging maghanda ng mga gamit pang emergency na nakalagay sa lalagyang hindi nababasa kasama ang mga ekstrang damit, dilata, posporo, baterya at iba pang mahalagang gamit. Ayusin ang mga bahagi ng bahay lalo na ang bubong para maging matibay at makayanan ang malakas na ihip ng hangin. Kailangang lumikas kung nakatira sa mababang lugar at delikado sa baha. Habang may bagyo, huwag lumabas ng bahay kung hindi kinakailangang lumikas. Siguraduhin na nakasara ng maayos ang mga bintana at pintuan. Itago ng maayos ang mga kagamitan bago lilikas. Isara ang tangke ng gas at kailangang nakapatay ang main switch ng kuryente. Kung lilikas, siguraduhin may dalang emergency kit. Pagkatapos ng bagyo, manatili sa loob ng bahay kung wala pang opisyal na balita na nakaalis na ang bagyo sa bansa. Kung lalabas, mag-ingat sa mga naputol na kable ng kuryente na nakakalat sa daan. Makinig sa radyo o manood ng TV upang malaman ang pinakahuling balita tungkol sa bagyo. Siguraduhin na walang buhay na kable o outlet na nakababad sa tubig. Itapon ang mga naipong tubig sa mga gulong, lata o paso upang hindi pamahayan ng lamok. Mga dapat gawin sa banta ng lindol. Ang lindol ay isang pangyayari na nagdudulot ng malaking pinsala. Ito ay biglaan at mabilis na paggalaw ng lupa. Sanhi ito ng pagbibiyak at pagbabago ng mga bato sa ilalim ng lupa habang pinapakawalan nito ang puwersa na naipon sa mahabang panahon. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PVOLCS ang namamahala sa mga kalagayan ng mga bulkan, lindol, at mga tsunami. Ang lindol ay nasusukat ayon sa lakas or intensity na maaaring ilarawan bilang halos di maramdaman. Bigla ang nararamdaman, mahina, katamtaman ang lakas, malakas, sobrang lakas, mapaminsala, sobrang mapaminsala, mapangwasak at mapanggunaw. Kaya't pinapayuhan ang lahat na maging handa at alamin ang mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. Ito ang ilan sa mga dapat mong tandaan. Bago lumindol, makilahok sa mga earthquake drill. Laging may handang emergency kit na naglalaman ng mga kinakailangan tulad ng bottled water, dilatang pagkain, gamot at iba pang mahalagang kagamitan sa panahon ng paglikas. Mahalaga rin na maging pamilyar sa mga exit route ng inyong tahanan, lugar ng trabaho at paaralan. Alamin din kung saan nakalagay ang fire extinguisher at first aid kit. Habang lumilindol, umiwas sa mga puno, poste, linya ng kuryente at estruktura kung sakaling nasa open area. Magtago sa isang matibay na mesa at manatili roon upang maprotektahan ang sarili sa maaring bumagsak na bagay na nasa loob ng gusali. Siguraduhin na laging pumunta sa ligtas na lugar at napakahalaga na kalmado at maging alerto upang malaman ang dapat gawin sa mga panahon na katulad nito. Pagkatapos lumindol, lumabas agad sa gusali, bahay o paaralan kapag huminto na ang pagyanig. Siguraduhin ligtas ang mga kasama at alamin kung may injury. Magdala ng emergency kit kung kinakailangang lumikas. Lumikas kung pinalilikas. Mga dapat gawin sa pagputok ng bulkan. Dapat sundin ang babala ng PVOLCS kung pinalilikas. Lumikas agad. Sa paglikas, magdala lamang ng mahalagang kagamitan. Huwag kalimutang magdala ng tubig, flashlight at radyo. Laging alalahanin ang kaligtasan ng bawat isa kaya laging sundin ang lahat ng paalala at babala ng kinauukulan. Manatili sa evacuation center hanggang hindi nakakasiguro sa kaligtasan. Maaring may mga mahinang pagsabog pati na rin ang paglindol. Mga dapat gawin sa banta ng pagbaha at flash flood. Maging handa sa posibilidad na pagbaha kung patuloy ang pagulan. Makinig sa radyo o manood sa TV para sa emergency instructions. Kinakailangang mag-imbak ng malinis na tubig, baka mawala ng water supply.
Siguraduhin nasa maayos na lalagyan ang mga kagamitan sa bahay. Maaari itong ilagay sa mataas na bahagi upang hindi maabot ng tubig baha. Dalhin at isilong ang mga alagang hayop sa mataas na bahagi ng lupa. Manatili sa loob ng bahay hanggang matapos ang bagyo. Kung kinakailangang lumikas, tiyaking nakapatay ang kuryente ng bahay, nakasara ang tangke ng gas at nakasusi ang pinto. Kung pinalilikas, gawin ito agad bago malubog sa tubig baha. Bago lumikas, ibaba ang main switch ng kuryente at isara ang buong kabahayan. Huwag lumusong o tumawid sa mga tubig na hindi alam ang lalim nito. Iwasan ang mga lugar na may tubig baha. Kung may dalang sasakyan at inabot ng baha, huwag piliting tawirin ang baha lalo na kung malakas ang agos nito at hindi matansya ang lalim. Pakuluan ng tubig bago inumin. Pagkatapos ng baha, bago pumasok sa bahay, siguraduhin walang putol na kawad ng kuryente upang maiwasan ang pagkakuryente o pagsisimula ng sunog. Huwag pumunta sa lugar ng sakuna o disaster areas nang hindi makasagabal sa rescue and emergency operations. Pakita sa elektrisyan ang koneksyon ng kuryente bago buksan ang main switch o paggamit ng mga dekuryenteng mga kagamitan. Laging tandaan na ligtas ang may alam, kaya't hinihimok ang lahat na maging mapanuri at alerto lalo na sa pagdating ng mga kalamidad at anumang panganib. Narito ang ilan sa mga ahensya ng pamahalaan na dapat mong tandaan lalo na ang mga bahaging ginagampanan ng mga ito tungo sa ligtas na bansa. Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA. Nagbibigay ng mga update tungkol sa mga paparating na bagyo at sama ng panahon. Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, namamahala sa mga kalagayan ng mga bulkan, lindol at mga tsunami. National Disaster Risk Reduction Management Council or NDRRMC, na buo upang mabawasan at maagapan ang panganib na dulot ng kalamidad. Ahensyang pang-impormasyon ng Pilipinas o Philippine Information Agency or PIA, nagbibigay ng mga update tungkol sa mga rescue efforts at relief lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Tanod Baybayin ng Pilipinas o Philippine Coast Guard. Sakop nito ang pagbibigay ng babala sa mga biyaheng pandagat kasama na ang rescue and search operations. Sinisiguro nito ang kaligtasang pandagat.